Mga kababayan, niloko lang kayo sa buong buhay nyo. Ang itlog at tokwa raw ang pinakamataas sa protina. Kasinungalingan po iyan. Sa loob ng 20 taon at sa mahigit 2,400 na pasyente, wala akong nakitang ni isang tao na lumaki ang muscle dahil sa pagkain ng itlog at tokwa. Magandang araw po. Ako po si Dr. Victor Pascual, isang rehabilitation medicine specialist na may 20 taong karanasan. Noong Setyembre ng nakaraang taon, isang 74th anyos na lola si Lola Elena mula sa Bulacan ang isinugod sa emergency room. Natumba raw siya habang papunta sa banyo. Sabi niya, Doktor, 3 itlog ang kinakain ko araw-araw. Nang hawakan ko ang braso ni Lola, nagulat ako dahil butot balat na lang siya. Kaya ibinigay ko sa kanya ang 3 payo na sasabihin ko sa inyo ngayon at pagkatapos ng 3 buwan, pumasok siya sa klinika ko na naglalakad mag-isa. Doktor, binuhat ko ang apo ko kahapon ng walang kahirap-hirap. Kayo rin ba hinihingal kapag umaakyat ng hagdan? Hindi mabuksan ang takip ng bote at walang lakas kapag gustong buhatin ng apo ninyo. Pagdating ng edad 60, nababawasan ng 1 kilo ang ating muscle bawat taon kahit wala tayong ginagawa. Kung tatapusin ninyo ang video na ito sa loob lang ng 2 linggo, magaan ninyong mabubuhat ang inyong apo at babata ng 30 taon ang inyong lakas. Paki-subscribe at i-like ang video ng araw-araw na kalusugan. Kung sinubukan nyo ng kumain ng itlog o tokwa para magpalaki ng muscle, paki-comment ang numerong 1 sa ibaba. Heto na, magsisimula na tayo. Ang pangatlo sa listahan ay ang roasted soybean powder. Soybean powder, nakakatulong ba yan para sa muscle? Ngayon ko lang narinig yan. Opo, tama po kayo. Karamihan ay hindi ito alam. Pero mas mabisa ito kaysa sa itlog. Una, ipapaliwanag ko kung ano ang leucine. Ang leucine ay ang sangkap sa pagbuo ng muscle. Kapag nagtatayo ng bahay, kailangan ng ladrilyo, di ba? Sa pagbuo ng muscle, kailangan natin ng leucine. Ngunit kailangan ng higit sa 2.5 gramo ng leucine sa isang kainan para mabuo ang muscle. Kung mas mababa sa 2.5 gramo, walang mangyayari. Para lang itong pagtatayo ng bahay na kulang sa ladrilyo. Ang isang bloke ng tokwa na 300 gramo ay meron lamang 1.8 gramo ng leucine. Mas mababa ito sa 2.5 gramo kaya hindi nabubuo ang muscle. Pero ang 4 na kutsara ng roasted soybean powder na 40 gramo lamang ay may 2.1 gramo ng leucine. Kung titimbangin 7 beses na mas magaan ang soybean powder kaysa sa tokwa, pero mas marami pa itong leucine. Iyan ang kapangyarihan ng concentration. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ng simple. Ang tokwa ay parang espongha na puno ng tubig. Sa 300 gramo nito, wala pang 50 gramo ang tunay na soy at ang natitira ay puro tubig. Kaya naman mababa ang leucine nito. Sa kabilang banda, ang soybean powder ay purong soy na giniling matapos alisin ang lahat ng tubig. Ang buong 40 gramo ay soy. Kaya sa parehong dami ng kinain, mas maraming leucine ang makukuha ninyo. Noong 2024, nagsagawa ng pag-aaral ang Harvard University. Hinati nila ang 200 senior citizens na edad 60 pataas sa 2 grupo. Ang isang grupo ay pinakain ng isang bloke ng tokwa araw-araw at ang isa namang grupo ay 4 na kutsara ng soybean powder. Pagkatapos ng 3 buwan, ano sa tingin ninyo ang resulta? Ang grupo na kumain ng tokwa ay nadagdagan ng 1.2 kilogram ng muscle. Ngunit ang grupo ng soybean powder ay nadagdagan ng 2.8 kilogram. Mahigit doble ang pagkakaiba. Ang mas nakakagulat ay ang digestion time. Ang tokwa ay inaabot ng 4 na oras para matunaw sa tiyan. Pero ang soybean powder, 1 oras at kalahati lang tapos na. Bakit kaya? Dahil buo ang tokwa, dahan-dahan itong tinutunaw ng tiyan. Samantalang ang soybean powder ay pulbos na. Kaya kapag hinalo sa tubig, diretsong na-absorb ng katawan.
Ayon sa pagsusuri ng Seoul National University's Department of Food Science and Technology, ang digestive enzyme decomposition rate ng roasted soybean powder ay 89%. Ang sa tokwa ay 54% lang. Sa madaling salita, kung kumain kayo ng 100 gramo ng soybean powder, 89 gramo ang mapupunta sa katawan ninyo. Sa 100 gramo ng tokwa, 54 gramo lang ang magagamit at 46 gramo ang masasayang. Noong Mayo ng nakaraang taon dumating si Lola Corazon, 68 taong gulang mula sa Quezon City. Paborito niya raw ang tokwa. Kumakain siya nito tuwing umaga at gabi. Doktor, araw-araw akong kumakain ng tokwa, bakit po nangihina ang mga braso ko? Nahihirapan na akong magbuhat ng pinamili ko. Nang suriin namin, ang kanyang muscle mass ay nasa 61% lang ng normal. Lola, subukan niyo pong kumain ng soybean powder imbes na tokwa. Ihalo niyo po sa gatas. Soybean powder. Mas maganda ba yan kaysa sa tokwa? Opo. 7 beses po itong mas concentrated. Kahit nag-aalinlangan, sinunod ito ni Lola. Tuwing umaga, naghahalo siya ng 4 na kutsara ng soybean powder sa 200 ml na gatas. Pagkalipas ng 2 buwan, pumasok siyang nakangiti. Doktor, na malengke ako kahapon at napansin kong magaan na ang bitbiting ko. Nang sukatin namin ang kanyang muscle mass, tumaas ito ng 2.3 kg. Sa loob lamang ng 2 buwan. Mga kababayan, may isa pang bentahe ang soybean powder, ang pagiging praktikal nito. Ang tokwa kahit ilagay sa ref ay nasisira sa loob ng ilang araw. Ngunit ang soybean powder ay tumatagal ng 1 o 2 buwan basta't nakasara ng maigi. At madali itong ihanda. Ang tokwa kailangan pang hiwain at iprito. Ang soybean powder ihalo lang sa gatas o tubig, tapos na. 5 minuto lang, ayos na. Gusto nyo ng praktikal na paraan? Pagkagising sa umaga, magsalin ng 200 ml na gatas sa isang baso. Magdagdag ng 4 na kutsara ng roasted soybean powder, haluin mabuti at tapos na. Ganun lang kasimple. Tandaan, dapat roasted soybean powder. Ang hindi roasted ay mahirap tunawin at nagdudulot ng kabag. Sa mga supermarket, mayroong hiwalay na binebentang roasted soybean powder. Iyon ang bilhin ninyo. Pero magiging tapat ako sa inyo. May dahilan kung bakit nasa pangatlong pwesto lang ang soybean powder. Medyo matabang ang lasa nito, bagamat malinamnam, maaaring nakakasawa kung araw-araw. Kaya mayroon tayong pangalawa sa listahan. Ang pangalawa ay mas masarap at mas marami pang leucine. Ito ang pagkain na inaakala ninyong mataba at masama. Ano kaya ito? Sasabihin ko na sa inyo ngayon. Ang pangalawa ay ang karne ng pato. Karne ng pato. Hindi po ba masama yan dahil mataba? Hindi po. Iyan ay isang malaking maling akala. Ang taba ng karne ng pato ay hindi masamang taba. Sinuri ito ng National Research Institute ng Japan. 73% ng taba ng pato ay good fat. Ipaliwanag ko ng simple. May 2 uri ng taba, ang masamang taba at ang mabuting taba. Ang taba ng baboy liempo ay 60% masamang taba. Nagbabara ito ng mga ugat. Kaya kapag madalas kumain ng liempo, tumataas ang presyon ng dugo at ang panganib ng sakit sa puso. Ngunit ang taba ng pato, 73% nito ay mabuting taba. Isipin nyo na lang ang olive oil. Sinasabi nating masustansya ang olive oil, di ba? Ganon din ang taba ng pato. Nililinis nito ang ating mga ugat. Ang mas nakakagulat ay ang dami ng leucine nito. Ang 100 gramo ng chicken breast ay may 2.8 gramo ng leucine. Pero ang 100 gramo ng karne ng pato ay may 3.6 gramo. 1.3 beses na mas marami kaysa sa chicken breast. Tandaan ninyo, para makabuo ng muscle, kailangan ng higit sa 2.5 gramo ng leucine sa isang kainan. Sa chicken breast, kailangan mong kumain ng 100 gramo para lang umabot sa 2.8 gramo. Pero sa karne ng pato, 100 gramo pa lang ay 3.6 gramo na. Siguradong lampas sa kailangan. Nagsagawa ng 3 buwang eksperimento ang UCLA. Hinati nila ang 240 senior citizens na edad 65 pataas sa 2 grupo.
Ang unang grupo ay kumain ng 100 gramo ng chicken breast araw-araw. Ang pangalawang grupo naman ay 100 gramo ng karne ng pato. Pagkatapos ng 3 buwan, nakakagulat ang resulta. Ang grupo ng chicken breast ay nadagdagan ng 4.2% ng muscle. Ngunit ang grupo ng karne ng pato ay 9.7%. Mahigit doble ang pagkakaiba. Ang mas kapansin-pansin ay ang completion rate. Halos kalahati sa grupo ng chicken breast ang sumuko. Bakit kaya? Dahil masyadong matigas at walang lasa. Pinilit nilang kainin hanggang sa sumuko na lang. Sa kabilang banda, 91% sa grupo ng karne ng pato ang nakatapos. Dahil malambot at masarap ito. Mayroon tayong tinatawag na tenderness index. Kapag mas mataas ang numero, mas malambot. Ang karne ng pato ay may 92 puntos. Ang chicken breast ay 34 puntos lang. Halos 3 beses ang pagkakaiba. Bakit ganoon kalaki ang agwat? Ang taba sa karne ng pato ay pantay na nakakalat sa pagitan ng laman. Kaya kapag kinagat mo ito, ay makatas at malambot. Parang natutunaw sa bibig. Samantalang ang chicken breast ay halos walang taba, kaya ito ay matigas at walang lasa. Kung ang mga bata nga ay ayaw kumain ng chicken breast, bakit kailangan pang magtiis ng mga edad 60 pataas sa pagkaing walang lasa para lang makakuha ng protina? Noong Agosto ng nakaraang taon, dumating si Lolo Ben, 70 taong gulang, mula sa Cebu City. Kumakain daw siya ng chicken breast araw-araw para magpalaki ng muscle. Doktor, sinusubukan kong kainin ng chicken breast pero hindi ko malunok. Kailangan ko pa ng tubig para itulak pababa. Lolo, subukan niyo po ang karne ng pato. Mas malambot po iyon. Karne ng pato. Hindi po ba mataba yun? Iyon po ay good fat. Pareho lang po ng olive oil. Kahit nag-aalinlangan, sinubukan ni Lolo na palitan ng kanyang kinakain. Niluto niya ito bilang nilagang pato. Pagkalipas ng 2 buwan, pumasok si Lolo na may malaking ngiti. Doktor, ang sarap ng karne ng pato. Araw-araw kumangkainin, hindi ako nagsasawa. Nang sukatin namin ang kanyang muscle mass, tumaas ito ng 3.8 kilogram. Noong chicken breast, ang kinakain niya 0. 5 kilogram lang ang itinaas sa loob ng 1 taon. Mga kababayan, may isa pa akong sikreto tungkol sa karne ng pato. Kapag pinakuluan ito, nang matagal tumataas ng 67% ang absorption rate nito. Ito ay ayon sa isang pag-aaral sa Tokyo. Bakit kaya kapag matagal na pinapakuluan ang karne ng pato, nasisira ang protein structure nito? Dahil dito, mas madali itong matunaw sa tiyan. Heto ang praktikal na paraan. Bumili ng isang buong pato, punuin ng tubig ang isang malaking kaldero at ilagay ang pato. Magdagdag ng 1 tangkay ng leeks, 10 butil ng bawang at 1 piraso ng luya. Pakuluan sa malakas na apoy at kapag kumulo na, hinaan ng apoy. Hayaang kumulo ng 2 oras. Ito ang nilagang pato. Pagkatapos ng 2 oras, kusa nang mahihiwalay ang laman sa buto. 1 dampi lang ng tinidor, mahuhulog ng laman. Kapag ganito kalambot, pinakamataas ang absorption rate. Kumain lang ng 100 gramo bawat araw. Ito ay halos kalahati ng 1 rice bowl. Maaari itong kainin sa tanghalian o hapunan. Ngunit alisin ang balat. Maraming taba sa balat. Ang laman lang po ang kainin. Pero magiging tapat uli ako sa inyo. May dahilan kung bakit nasa pangalawang pwesto lang ang karne ng pato. Medyo matrabaho itong ihanda. Kailangan itong pakuluan ng 2 oras, kaya meron tayong numero 1. Ang numero 1 ay madaling ihanda at mas marami pang lusin kaysa sa karne ng pato. Ang protein concentration nito ay umaabot sa 80%. Ano kaya ito? Ito ang pagkain na kinakain ng mga pambansang atleta tuwing umaga. Sasabihin ko na sa inyo. Ang numero 1 ay ang pinatuyong polok wangte. Pinatuyong polok. Yung isdang pinatuyo ang tinutukoy ninyo. Opo, tama po kayo. Ngunit ito ay isang protein bomb.
Ayon sa isang pag-aaral noong 2023 sa Food Science Journal, ang 100 gramo ng pinatuyong polok ay may 82 gramo ng protina. 4 na beses na mas marami kaysa sa baka. 9 na beses na mas marami kaysa sa tokwa. Hindi man lang makalapit ang itlog. Ipaliwanag ko ng simple. Sa 100 gramo ng karne ng baka 20 gramo ng protina ang makukuha ninyo. Ngunit sa 100 gramo ng pinatuyong polok, 82 gramo ng protina ang makukuha ninyo. Parehong dami pero 4 na beses na mas marami. Bakit ganoong kalaki ang pagkakaiba? Ang pinatuyong polok ay paulit-ulit na pinifreeze at tinutunaw sa loob ng 4 na buwan. Sa prosesong ito, nawawala ang lahat ng tubig at tanging protina na lang ang natitira. Kaya ang density nito ay tumataas ng 5.2 beses. Parang espongha na pinigaan ng husto ng tubig, tumitigas ito, di ba? Ganoon din ang pinatuyong polok. Nawala lahat ng tubig at puro protina na lang ang laman. Ang mas nakakagulat ay ang leucine content nito. Ang 100 gramo ng pinatuyong polok ay may 6.8 gramo ng leucine. Halos doble ng sa karne ng pato. Mahigit 5 beses ng sa itlog. Tandaan ninyo, para makabuo ng muscle, kailangan ng higit sa 2.5 gramo ng leucine sa isang kainan. Sa pinatuyong polok 50 gramo pa lang, may 3.4 gramo na ng leucine, siguradong lampas. Nag-aral dito ang University of Bergen sa Norway. Ang leucine absorption rate ng pinatuyong isda ay 2.8 beses na mas mataas kaysa sa sariwang isda. Bakit kaya ang sariwang isda ay maraming tubig? Kaya kailangan munang iproseso ng tiyan ang tubig bago ang protina. Matagal ang proseso. Sa kabilang banda, ang pinatuyong polok ay halos walang tubig. Ang protina nito ay nasa free form na. Ano ang free form? Ito ang anyo na direktang naa-absorb ng katawan nang hindi na kailangang dumaan sa digestion. Sa madaling salita, ang sariwang isda ay kailangan pang paghirapang tunawin ng tiyan, samantalang ang pinatuyong polok ay diretsyong pumapasok sa daluyan ng dugo. Kaya naman napakataas ng absorption rate nito. Ikwento ko sa inyo ang tungkol sa mga pambansang atleta. Ang pangunahing almusal ng Winter National Team ay sabaw ng pinatuyong polok at itlog. Bakit ito ang pinapakain sa kanila? Nasasaktan ang muscle ng mga atleta sa magdamag na training. Pagkagising sa umaga, kailangan nilang mabilis na i-recover ang kanilang muscle at wala nang mas hihigit pa sa pinatuyong polok. Sinukat ito ng research team ng Philippine Sports Commission. Kapag kumain ng pinatuyong polok, bumibilis ng 31% ang muscle recovery. Mas mabilis kaysa sa ibang protina. Noong Oktubre ng nakaraang taon, dumating si Lola Teresita, 76 taong gulang mula sa Pampanga. Nag-aalala raw siya dahil luminipis ang kanyang mga braso at binti. Doktor, kumakain naman ako ng karne at itlog. Bakit po ako lalong pumapayat? Nang suriin namin ang kanyang muscle mass, ay nasa 59% lang ng normal. Lola, subukan niyo pong kumain ng pinatuyong polak. Gawin niyo pong sabaw. Pinatuyong polok. Maganda po ba iyon sa muscle? Opo, ang protina po niyan ay 4 na beses na mas marami kaysa sa baka. Kahit nag-aalinlangan, sinimulan niya ito. Araw-araw siyang nagluluto ng sabaw ng pinatuyong polok at itlog para sa almusal. Pagkatapos ng 3 buwan, pumasok si Lola na gulat na gulat. Doktor, tingnan niyo po ang braso ko. Nagkalaman na. Nang sukatin namin ang kanyang muscle mass, tumaas ito ng 5.2 kilogram sa loob lamang ng 3 buwan. Ito ang pinakamabilis na pagtaas na nakita ko sa aking 20 taong pagseserbisyo. Mga kababayan, may isa pang bentahe ang pinatuyong polok. Madali itong i-store. Ang karne kahit nasa ref ay nasisira sa loob ng 3 araw. Ang isda, 1 o 2 araw lang nangangamoy na. Ngunit ang pinatuyong polok ay tumatagal ng 1 o 2 buwan. Ilagay lang sa isang lugar na hindi nasisikatan ng araw. Heto ang praktikal na paraan. Bumili ng 1 piraso ng pinatuyong polok. Ibabad sa tubig sa loob ng 30 minuto.
Pagkatapos himayin ito sa tamang laki, gamit lang ang kamay. Magpakulo ng 1 litrong tubig sa kaldero. Kapag kumulo na ilagay ang hinimay na polok. Magdagdag ng 2 binating itlog. Lagyan ng 1 kurot ng asin at 1 kutsarang dinikdik na bawang. Pakuluan ng 5 minuto at tapos na. Ito ang sabaw ng pinatuyong polok at itlog. Kumain ng 1 mangkok nito tuwing umaga. Sapat na ang 50 gramo ng polok kung sasabayan ng 1 tasang kanin perpekto na. Sa protein evaluation ng WHO, nakakuha ng perfect score ang pinatuyong polok at itlog. Ibig sabihin, ito ang pinaka-ideal na kombinasyon ng protina. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Hindi lalaki ang muscle ninyo kung pinatuyong polok lang ang kakainin. May isa pang kailangan. Kung wala ito, kahit gaano karaming polok ang kainin nyo, walang silbi. Ano kaya ito? Ito ang sikretong hindi alam ng 99% ng mga tao. Kung may nakasubok na sa inyo na kumain ng pinatuyong polok, paki-comment ang numerong 1. Ngayon sasabihin ko sa inyo ang 2 sikretong iyon. Ang sikretong pangalawa ay ang vitamin D. Vitamin D. Hindi po ba para sa buto yan? Tama po kayo. Ngunit napakahalaga rin ito para sa muscle. Kung walang vitamin D, hindi mapupunta ang protina sa muscle. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Kumain kayo ng pinatuyong polok. Pumasok ang protina sa daluyan ng dugo. Ngunit para makarating ang protina sa muscle, kailangan ng maghahatid dito. Iyon ang vitamin D. Sa isang construction site, kahit dumating na mga materyales, kung walang foreman, hindi uusad ang trabaho. 'Di ba? Ang vitamin D, ang foreman na yon. Ayon sa isang survey ng Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, noong 2024, 91% ng mga senior citizens na edad 60 pataas ay kulang sa vitamin D. 91% po. Bakit ganun karami? Dahil habang nagkakaedad, humihina ang kakayahan ng balat na gumawa ng vitamin D. Nung bata pa tayo, sapat na ang sikat ng araw para makagawa ng vitamin D. Pero pagdating ng 60, hindi na ganoon. Bukod pa dyan madalas, ay nasa loob lang tayo ng bahay. Kung hindi nasisikatan ng araw, lalong kumukulang ang vitamin D. Nagsagawa ng 50 taong pag-aaral ang Tufts University. Sinundan nila ang 1,200 senior citizens. Hinati nila ito sa 2 grupo. Ang isang grupo ay may sapat na vitamin D at ang isa naman ay kulang. Parehong dami ng protina ang kinain ng 2 grupo, 100 gramo bawat araw. Pagkalipas ng 5 taon, nakakagulat ang resulta. Sa grupong may sapat na vitamin D, 74% ang kinain nilang protina ay napunta sa muscle. Ngunit sa grupong kulang sa vitamin D, 19% lang ang napunta sa muscle. 3.9 beses ang pagkakaiba. Saan napunta ang natitirang 81% naging taba? Kaya kung kulang sa vitamin D kahit kumain ng protina, tataba lang kayo. Ang simpleng pagkukumpara ay ganito dumating ang materyales sa pabrika. Pero kung walang taong magpapatakbo ng makina, maiimbak lang ang materyales sa bodega. Kung walang vitamin D, maiipon lang ang protina sa tiyan ninyo. Noong Hunyo ng nakaraang taon, dumating si Lola Remedios, kaimpin taong gulang mula sa Davao City. Kumakain daw siya ng pinatuyong polok at karne ng pato. Doktor, masipag akong kumain ng protina pero bakit hindi lumalaki ang mga braso at binti ko, tiyan ko lang ang lumalaki? Nang suriin namin ang kanyang vitamin D level ay 12. Ang normal ay 40 pataas. Wala pa to sa kalahati. Lola, sobrang baba po ng vitamin D ninyo. Kaya sa tiyan lang napupunta ang protina. Vitamin D, ano po yun? Siya po ang foreman sa paggawa ng muscle. Kung wala siya, hindi po uusad ang construction. Niresetahan ko si Lola ng vitamin D supplement. Maliit na tableta lang to na nabibili sa botika. 1 tableta lang tuwing umaga. Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik si Lola, nagulat na gulat. Doktor, pareho lang ang kinain ko pero ngayon may lakas na ang mga braso ko.
Nang sukatin namin ang kanyang muscle mass, tumaas ito ng 4.1 kilogram. Ang kanyang vitamin D level ay umakyat sa 43. Mga kababayan, ituturo ko kung paano malaman ang vitamin D level ninyo. Pumunta sa ospital at magpa-blood test. Sabihin ninyong vitamin D test. Nagkakahalaga ito ng mga 1,500 piso. Makikita ninyo sa resulta ang isang numero. Dapat pataas ang numerong ito. Kung 30 kulang na yan. Kung 20 malala na ang kakulangan. Ano ang gagawin kung kulang? Una, magpaaraw. Lumabas ng 3 minuto, araw-araw. Huwag takpan ang mga braso at binti, makakagawa ang katawan ng vitamin D. Pangalawa, uminom ng supplement. Sa mga botika, mayroong vitamin D. Maliliit na tableta ito. Uminom ng isa tuwing umaga. Ang isang bote ay nagkakahalaga ng mga 1,500 piso at sapat na para sa isang buwan. At inumin ito kasabay ng matatabang pagkain. Ang vitamin D ay oil soluble. Kapag ininom pagkatapos kumain, mas madali itong ma-absorb, ngunit hindi pa sapat ang vitamin D. May isa pang sikreto. Ito ang pinakamahalaga, pero 99% ang hindi nakakaalam. Inaakala pa nilang dapat itong bawasan. Pero kung babawasan ninyo ito, magiging zero ang muscle ninyo. Kahit kumain ng pinatuyong polok at uminom ng vitamin D, kung wala ito, walang silbi. Ano kaya ito? Ito ay ang kinakain ninyo araw-araw. Ang sikretong numero 1 ay kanin. Kanin. Hindi po ba carbohydrates yan? Hindi po ba nakakataba? Hindi po. Yan po isang malaking pagkakamali. Kung walang kanin, hindi mapupunta ang protina sa muscle. Nagsagawa ng isang mahalagang eksperimento ang Johns Hopkins University. Hinati nila ang 300 senior citizens sa 2 grupo. Ang isang grupo ay kumain lang ng 100 gramo ng pinatuyong polok. Ang isa namang grupo ay kumain ng 100 gramo ng pinatuyong polok kasama ng 200 gramo ng kanin. Pagkalipas ng 3 buwan, nakakagulat ang resulta. Ang grupo na kumain lang ng polok ay may muscle synthesis rate na 23%. Ngunit ang grupo na kumain ng polak at kanin ay 89%, 3.9 beses ang pagkakaiba. Bakit nangyari ito? Kapag kumakain tayo ng kanin, naglalabas ng hormone na tinatawag na insulin. Ang insulin na ito, ang sapilitang nag-aatid ng protina sa muscle. Ipaliwanag ko ng simple. Ang protina ay parang kargamento na lumulutang sa daluyan ng dugo. Para maihatid ang kargamentong ito sa muscle, kailangan ng delivery truck. Ang truck na iyon ay ang insulin. Kailangan kumain ng kanin para lumabas ang insulin at kailangan ng insulin para maihatid ang protina sa muscle. Kung walang kanin, walang truck. Kaya ang protina ay mananatili lang sa dugo hanggang sa mailabas ng katawan. Nagsagawa ng follow-up study ang McGill University. Ano ang mangyayari kung protina lang ang kinain? 17% ang napunta sa muscle, 38% ang naging taba, at 45% ang nailabas sa dumi. Halos kalahati ng kinain ninyong protina ay sa inidoro lang mapupunta. Ang natitira ay magiging taba sa tiyan. 17% lang ang mapupunta sa muscle. Ngunit kung kakainin kasama ng kanin, magbabago ito. 89% sa muscle, 6% sa taba, at 5% ang may lalabas. Mga kababayan, alam nyo ba kung gaano ito kahalaga? Kahit gaano karaming pinatuyong polok ang kainin ninyo, kung hindi kayo kakain ng kanin, hindi lalaki ang muscle ninyo. Tataba pa kayo. Sayang lang ang pera. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, dumating si Lolo Roberto, 73 taong gulang mula sa Quezon City. Masipag daw siyang kumain ng protina. Doktor, kumakain ako ng polok at karne ng pato, pero bakit hindi lumalaki ang muscle ko, Lolo? Kumakain po ba kayo ng kanin? Kanin? Naku, binawasan ko po, baka tumaba ako. Kalahating tasa na lang po kinakain ko. Iyon pala ang problema. Lolo, kailangan niyo pong dagdagan ang kanin ninyo. Kung walang kanin, hindi mapupunta ang protina sa muscle. Dagdagan ko po ang kanin. Hindi po ba ako tataba? Hindi po.
Kapag kinain kasama ng protina, sa muscle po yan mapupunta. Kahit nag-aalinlangan sinunod ito ni Lolo. Sa bawat 50 gramo ng polok na kinakain niya, sinasabayan niya ng 150 gramo ng kanin. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik si Lolo na gulat na gulat. Doktor, dinagdagan ko ang kanin pero hindi ako tumaba. Lalo pang nagkalaman ang mga braso at binti ko. Nang sukatin namin ang kanyang muscle mass, tumaas ito ng 3.6 kg. Ang timbang niya ay hindi nagbago. Naging muscle ang dapat sanang maging taba. Mga kababayan, mahalaga ang ratio. Sa bawat sinong gramo ng protina, kailangan ninyong kumain ng 2 hanggang 3 gramo ng carbohydrates. Ang 50 gramo ng polok ay katumbas ng 150 gramo ng kanin. Sa madaling salita, kung kumain kayo ng kalahating piraso ng polok, kumain din kayo ng 1 tasang kanin. Kung 100 gramo ng karne ng pato, 1 tasa at kalahating kanin naman, ito ang pinakamalaking pagkakamali. Bawasan ng kanin at kumain lang ng karne para lumaki ang muscle. Hindi po, kabaligtaran po. Kapag binawasan ng kanin, lalong bibilis ang pagkawala ng muscle. Nagsagawa ng 10 taong pag-aaral ang Harvard University. Sa mga senior citizens na binawasan ng kanin at kumain lang ng protina, nabawasan sila ng 1.8 kg ng muscle bawat taon. Sa kabilang banda, ang mga kumain ng kanin kasama ng protina ay nadagdagan ng 0.8 kg ng muscle bawat taon. 2.6 kg ang pagkakaiba. Sa loob ng 10 taon, 26 kg iyon. Napakalaking pagkakaiba. Mga kababayan, heto ang buod ng praktikal na paraan. Sa umaga, kumain ng 1 mangkok ng sabaw ng polok at itlog. Siguraduhin may kasamang 1 tasang kanin. Sa tanghalian, kumain ng 100 gramo ng karne ng pato, sabayan ng 1 tasa at kalahating kanin. Sa gabi, uminom ng 1 baso ng soybean powder na may gatas, sabayan ng 1 tasang kanin. At huwag kalimutan ang vitamin D supplement tuwing umaga. Yun lang po, sundin nyo lang ito. Pagkalipas ng 2 linggo, hindi na kayo gaanong hihingalin sa pag-akyat ng hagdan. Pagkalipas ng 1 buwan, madali nyo nang mabubuksan ang mga takip ng bote. Pagkalipas ng 3 buwan, magaan nyo nang mabubuhat ang inyong apo. Sa loob ng 20 taon, 400 na pasyente ang nakita ko. Lahat ng sumunod sa paraang ito ay lumaki ang muscle. Walang exception. Kaya nyo rin po ito, totoo po. Heto ang buod ng lahat. Ang itlog at tokwa ay hindi nakakapagpalaki ng muscle. Kulang ito sa leucine at mababa ang absorption rate, sa halip kainin ang 3 ito. Pangatlo, roasted soybean powder. 7 beses na mas concentrated kaysa sa tokwa. Ihalo lang sa gatas 5 minuto tapos na. Pangalawa, karne ng pato. 1.3 beses na mas maraming leucine kaysa sa chicken breast. Good fat pa ang taglay nito. Lutuin bilang nilagang pato. Panguna, pinatuyong polok wangtay. 1 protein bomb. 4 na beses na mas marami kaysa sa baka, 9 na beses kaysa sa tokwa. Lutuin bilang sabaw na may itlog, ngunit hindi ito sapat. Siguraduhin uminom ng vitamin D. Siya ang foreman sa paggawa ng muscle. Bumili ng supplement sa botika at uminom ng 1 tuwing umaga. At hinding-hindi dapat bawasan ang kanin. Ang kanin ang naghahatid ng protina sa muscle. Sa tuwing kakain ng protina, laging sabayan ng kanin. Yan lang po lahat. Ito mismo ang payo na ibinibigay ko sa mga pasyente ko sa klinika. Ganito rin ang kinakain ng mga magulang ko. Si Lola Elena na naka-wheelchair noong nakaraang taon ngayon ay araw-araw nang namamalengke. Si Lolo Ben na hindi malunok ang chicken breast ngayon ay nakikipaglaro na ng bola sa apo niya. Si Lola Remedios na tiyan lang ang lumalaki ngayon ay may laman na ang braso. Lahat sila ay sumunod sa paraang ito. Kaya nyo rin po. Simulan nyo na ngayon. Pumunta sa supermarket at bumili ng pinatuyong polok. Pumunta sa botika at bumili ng vitamin D. At kumain ng 1 dagdag na tasang kanin. Sa loob ng 2 linggo, magbabago ang pakiramdam ninyo. Sa loob ng 1 buwan, mapapansin na ito ng pamilya ninyo.
Sa loob ng 3 buwan, kayo mismo ang magugulat. Kapag sinabi ng apo nyo, Lola, buhatin mo ako, o Lolo, laro tayo. Huwag na kayong mag-atubili. Buhatin nyo na lang sila. Kapag umaakyat ng hagdan, hindi nyo na kailangang huminto sa gitna. Kapag namamalengke, hindi na kayo mahihirapan sa bigat. Kapag hindi mabuksan ang takip ng bote, hindi nyo na kailangang tumawag ng anak. Lahat ay kaya ninyong gawin mag-isa. Iyan ang natutunan ko sa 20 taong pagtingin sa mga pasyente. Ang edad ay numero lamang. Basta't may muscle kahit 70 anyos na kaya ninyong mamuhay na parang 50. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakisubscribe at i-like. Sa gayon, patuloy akong magpo-post ng mga impormasyong tulad nito na sa ospital nyo lang maririnig. Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo para sa isang malusog na pagtanda at pakishare ang video na ito sa mga kakilala ninyo. Ang inyong pamilya at mga kaibigan ay maaaring nangangailangan din ng impormasyong ito. Mas masaya kung sabay-sabay tayong magiging malusog. Paki-comment sa ibaba. Sisimulan ko na po ito ngayon. Ang inyong dedikasyon ay malaking tulong sa akin. Taos-puso kong hinahangad ang inyong malusog na pagtanda. Simulan nyo na ngayon. Ito ang unang hakbang sa pagbabago ng inyong buhay.